Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Tampok po sa ating mga pagbasa ngayong mga kapatid, ang napakasamang human condition natin na masamain ang ibang tao. Ang ipunta sa bad light yung kapwa-tao natin, na tayo yung gagawa ng paraan para mapasama, para kamuhian ng ibang tao ang kapwa-tao natin. Sa ating unang pagbasa ngayon, pinagbintangan si Susana. Okay? Siya ay ginawan ng kwento na siya ay nagkasala. Sa ating ebanghelyo ngayon, dinala ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli na mayroong kalaguyo na hindi niya asawa, o a woman caught in adultery, at ito'y dinala ng mga Pariseo hindi dahil gusto nila ng hustisya, kundi ginamit nila itong babae para itrap ang ating Panginoong Jesucristo, para masamain ang ating Panginoon. Mayroong nakitang hindi maganda ang ating Panginoon sa batas na ito, na kapag nahuli na ang babae na may kalaguyo ay dapat itong sentensyahan. Una, yung mayroong sense of injustice kasi yung babae lamang ang magiging nasasakdal. Siya lamang yung iko-condemn, siya lamang yung mapaparusahan. Pangalawang, nakita ng Panginoon na kamalian dito ay yung sense of righteousness ng mga Pariseo, na kanilang idinala yung babae para ipakita sa madlang people na sila ay matuwid, sila ay gumagawa ng mabuti, at panghuli ay itong pag-iisip ng mga Pariseo na ginamit lang nila itong babae para itrap ang ating Panginoon, para masamain ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ano pong sabi ng Panginoon nung dinala sa kanya? Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her. At lahat sila, they realize one by one that they are also sinners. Kaya one by one also, they left. And so it was only Jesus and the woman who were left behind in the scene. And the Lord asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" And the woman replied, "No one, sir." And Jesus told her, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." Yung sinabi ni Jesus na maski ako ay hindi kita kinokondena, because the Lord does not condemn. Okay? Maliwanag sa atin yan. The Lord does not condemn. But the Lord does not condone the sin. Okay? Kaya po, sabi ng Panginoon, yung hamon niya sa babae, do not sin anymore. Na dapat sa pagpapatawad, yung bagong pag-asa, ay meron ding pagbabagong mangyayari sa atin. Ito yung nais ng Diyos sa atin, lahat mga kapatid, na kapag tayo'y binigyan ng pagkakataon, huwag natin sayangin. Gamitin natin ito upang sa pagbabago para sa kabutihan. Nawa itong matatanggap natin na pagkakataon, tsansa mula sa Diyos, ay talaga pong ating gamitin para sa ikakabuti natin at sa paggawa ng mabuti. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.